Isang malamig na umaga ng Marso noong 2024, tinawag ang mga otoridad ng New York sa isang marangyang apartment sa Upper East Side. Ang natagpuan nila roon ay magbabago ng tuluyan sa buhay ng isang pamilya sa India at magugulat sa komunidad ng mga internasyonal na estudyante sa Manhattan. Si Priya Sharma, isang 19 anyos na estudyante sa Columbia University, ay natagpuang patay sa mga pangyayaring sa simula ay tila isang trahedyang aksidente. Ngunit habang mas lumalalim ang pagsisiyasat sa kanyang digital na buhay, isang madilim na web ng mga lihim, manipulasyon, at pagsasamantala ang nagsimulang lumabas. Ang huling social media post ni Priya, na inilabas 48 oras bago siya namatay, ay nagpapakita sa kanya na nakangiti sa isang mamahaling midtown restaurant. Suot ang isang designer dress na mas mataas pa ang halaga kaysa sa kanyang buwanang scholarship. Ang caption ay, "Living the Dream. Duke's Blessed Life to Enjoy." Ang hindi alam ng kanyang mga kaibigan at pamilya ay sa likod ng perpektong imahe na iyon ay nakatago ang isang mas madilim na katotohanan. Isang batang mapangarapin, si Priya, ay dumating sa Estados Unidos noong Agosto 2023, puno ng pag-asa at determinasyon. Anak ng isang guro sa pampublikong paaralan at isang nurse sa Mumbai, nanalo siya ng partial scholarship para mag-aral ng computer science sa prestihiyosong Columbia University. Siya ang unang tao sa kanilang pamilya na nag-aral sa ibang bansa. Dala-dala niya hindi lamang ang sarili niyang mga pangarap kundi pati na rin ang mga inaasahan ng isang buong komunidad na nag-invest sa kanyang edukasyon. Siya ay matalino, determinado, at napakasipag, pag-alala ni Rajesh Sharma, ang kanyang ama, sa isang emosyonal na panayam sa video call mula sa Mumbai. Palaging sinasabi ni Priya na pupunta siya sa Amerika at gagawa ng malaking bagay. Hindi namin inakala na ganito siya magiging headline. Ang unang ilang buwan ni Priya sa New York ay eksakto tulad ng kanyang naisip. Ang kanyang mga grado ay napakahusay. Sumali siya sa programming club ng universidad at nakabuo siya ng matatag na pagkakaibigan sa iba pang mga internasyonal na estudyante. Ang kanyang mga video call sa bahay ay puno ng sigasig habang inilalarawan niya ang buhay sa campus, ang mga guro na nagbibigay inspirasyon, at ang walang katapusang mga oportunidad na inaalok ng New York. Ngunit may lumalaking problema na sinubukan ni Priya na itago sa kanyang pamilya, pera, financial pressure. Sa kabila ng kanyang scholarship, ang halaga ng pamumuhay sa Manhattan ay napakataas para sa isang dalaga mula sa isang middle-class family sa India. Ang upa para sa kanyang maliit na silid sa isang shared apartment sa Harlem ay kumakain ng higit sa kalahati ng kanyang allowance. Mga libro, pagkain, transportasyon, mga damit na angkop para sa matinding taglamig sa New York, lahat ay mas mahal kaysa sa kanyang inasahan. Nagsimula siyang magbanggit na mas mahal ang mga bagay kaysa sa inaasahan niya, sabi ni Mira Patel, ang kanyang roommate at kapwa internasyonal na estudyante mula sa Nepal. Ngunit si Priya ay mayabang. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang pamilya o magmukhang hindi niya kayang hawakan ang kalayaan. Upang makabawi, nagsimulang magtrabaho si Priya ng part-time sa isang coffee shop malapit sa campus, na pinahihintulutan sa ilalim ng kanyang student visa. Ngunit kahit nasa dagdag na trabaho, halos hindi niya masakop ang kanyang mga pangunahing gastos. Habang pinapanood niya ang mga kaklase mula sa mas mayayamang pamilya na nag-enjoy sa mga mamahaling hapunan, designer shopping, at mga weekend trip, lalong naramdaman ni Priya na siya ay naiiba at pinipilit. Sa ganitong estado ng financial at emosyonal na kahinaan, nakilala niya si Marcus Wellington. Ang pagtatagpo na nagpabago sa lahat. Ang unang kontak ay naganap sa isang tila inosenteng paraan noong Oktubre 2023. Nag-aaral si Priya sa University Library nang tuluyang tumigil sa paggana ang kanyang luma at mabagal na laptop sa isang mahalagang sesyon ng programming para sa isang mahalagang proyekto. Balisa at malapit nang umiyak, hindi niya kayang bayaran ang pag-aayos, lalo na ang isang bagong computer. Nilapitan siya ng isang maayos na lalaki na nakamasid sa kanyang sitwasyon. "Sorry to bother you, but I noticed you're having trouble with your laptop," sabi niya, at nagpakilala bilang si Marcus Wellington, isang 45 anyos na tech entrepreneur. Elegante sa kanyang tailored suit at naglalabas ng kumpiyansa, nag-alok si Marcus ng agarang tulong. "Kilala ko ang isang magaling na repair shop sa malapit. Gusto mo bang tingnan ko?" Ang isang bagay na sana ay naging isang mabait na kilos lamang mula sa isang estranghero na may mabuting hangarin ay naging unang maingat na kinakalkulang hakbang ng isang bihasang mandaragit.
Hindi lamang inayos ni Marcus ang laptop ni Preya sa parehong araw, isang bagay na karaniwang tumatagal ng isang linggo, ngunit tumanggi rin siyang tumanggap ng anumang bayad. Ituring mo na lang itong isang maliit na kontribusyon sa edukasyon, sabi niya na may mainit na ngiti. Gusto kong suportahan ang mga matatalinong kabataan sa kanilang academic journeys. Ang mga unang binhi ng manipulasyon. Sa mga araw kasunod ng kanilang chance encounter sa library, nagsimulang magpakita ng mas madalas si Marcus sa buhay ni Preya. Una, ito ay isang mensahe sa Instagram na bumabati sa kanya sa isang academic presentation na kanyang nabanggit. Pagkatapos ay isang imbitasyon para sa kape, tulad ng ginagawa ng mga mentor sa mga promising student sa isang fancy cafe sa Upper West Side. Sa unang opisyal na kape na yon, ipinakilala ni Marcus ang sarili bilang isang matagumpay na investor sa mga tech startup. Isang tao na nagsimula sa wala at ngayon ay naglalaan ng bahagi ng kanyang oras upang tukuyin at alagaan ang mga batang talento. Nagpakita siya ng kahangahangang kaalaman sa field of study ni Preya at nagtanong ng mga insightful question tungkol sa kanyang mga proyekto at ambisyon sa karera. Mukhang interesado talaga siya sa aking hinaharap, sabi ni Preya sa kanyang kaibigan na si Sarah Chen ilang linggo pagkaraan. Hindi tulad ng mga lalaking gusto lang ay isang bagay. Nag-usat si Marcus tungkol sa mga oportunidad sa internship, mga industry connection, kung paano siya mamumukod tangi sa isang mapagkumpetensyang larangan. Si Marcus ay masinop sa kanyang diskarte. Hindi siya gumawa ng halatang romantic advances sa simula. Sa halip, ipinuwesto niya ang sarili bilang isang mentor, isang tagapagtanggol, isang tao na nakakaintindi sa mga natatanging hamon na kinakaharap ng mga internasyonal na estudyante. Nag-usap siya tungkol sa sarili niyang immigrant journey, kahit na siya ay isang third-generation American, at kung paano niya natutunan na mag-navigate sa mga elite circle ng New York. Ang banayad na pagtaas ng sitwasyon. Noong Nobyembre, naging mas madalas ang mga pagkikita ni Preya at Marcus. Palaging sa pampubliko at respetadong mga lugar, mamahaling restaurant, art galleries, mga tech networking event, unti-unting ipinakilala ni Marcus si Preya sa isang mundo na hindi niya naisip na maaabot. Mga hapunan sa mga Michelin-starred restaurant, mga eksklusibong event sa mga elite co-working space, mga impormal na pagpupulong sa iba pang mga batang entrepreneur. Para sa isang dalaga na lumaki sa middle class sa Mumbai at ngayon ay nagpupumilit na magbayad para sa mga student pizza, ang mundong ito ay kasing kapanapanabik at kasing intimidating. Palaging iginigiit ni Marcus na siya ang magbayad para sa lahat, ngunit sa isang eleganteng paraan, na hindi kailanman nagpaparamdam kay Preya na ito ay kawanggawa. May paraan siya upang gawing natural ang lahat, pag-alala ni Mira, ang kanyang roommate. Uwi si Preya na may mga bagong damit, nag-uusap tungkol sa mga mahahalagang tao na kanyang nakilala, mga hindi kapani-paniwalang oportunidad na paparating sa kanya, at palagi itong, Marcus introduced me to, o Marcus suggested that. Ang psikolohikal na manipulasyon ni Marcus ay banayad ngunit sistematiko. Nagpapalit-palit siya sa pagpapalakas ng self-esteem ni Preya, pinupuri ang kanyang katalinuhan, ambisyon, at natatanging potensyal, at sa paglikha ng emosyonal na pagdepende. Nagsimula siyang mag-suggest na hindi talaga naiintindihan ng ibang estudyante, at guro ang halaga niya, na siya ay kakaiba at espesyal sa mga paraan na tanging isang tao lamang na may karanasan niya ang makakakilala. Pagsapit ng Disyembre 2023, 3 buwan matapos makilala si Marcus Wellington, ang buhay ni Preya Sharma ay nagbago ng husto. Ang nagsimula bilang paminsan-minsang pagpupulong ng mentoring ay naging isang bagay na mas komplikado at mapanganib. Bagaman hindi niya pa rin matukoy kung ano talaga ang nangyayari. Parang pinapanood mo ang isang taong nalulunod sa hamog, paglalarawan ni Sarah Chen, isa sa ilang malapit na kaibigan ni Preya na nanatili sa panahong ito. Sa una, nasasabik lang siyang makilala ang isang mahalagang tao. Ngunit pagkatapos ay unti-unti siyang nagsimulang lumayo sa aming lahat. Ang unang makabuluhang pagbabago ay financial. Nagsimulang mag-alok si Marcus ng lalong mararangyang regalo, palaging nakabalot sa tila inosenteng mga pagbibigay katwiran. Isang bagong iPhone dahil kailangan ng isang tech student ang pinakamahusay na kagamitan. Isang mamahaling winter coat dahil hindi ko hahayaang lamigin sa New York ang isang napakatalinong dalaga. Pera para sa mga libro bilang an investment in her bright future. Bawat regalo ay may kasamang rasyonal na paliwanag at isang paternal smile mula kay Marcus.
Mayroon siyang kahangahangang kakayahan na gawing espesyal si Freya dahil sa pagiging karapat-dapat niya sa kanyang kabutihang loob, habang sabay na lumilikha ng isang emosyonal na utang na hindi niya sinasadya. Ang pagpapakilala sa apartment. Ang turning point ay dumating noong Enero 2024 nang mag-alok si Marcus ng isang alok na ganap na magpapabago sa dinamika ng kanilang relasyon. Sa hapunan sa isang fancy Italian restaurant sa Soho, kaswal niyang binanggit na mayroon siyang ekstrang apartment sa Upper East Side na nag-ipon lang ng alikabok. Hindi Freya, nakita ko kung paano ka naghihirap sa living conditions sa Harlem, sabi niya, puno ng tunay na pag-aalala ang kanyang boses. Available ang apartment na yon. Mayroon itong 24-hour security. Malapit ito sa campus. Bakit hindi mo isaalang-alang ang lumipat doon? Mas magiging maginhawa iyon para sa iyong pag-aaral. Nang tumutol si Freya na hindi niya kayang bayaran ang upa para sa isang apartment sa Upper East Side, winagayway lang ni Marcus ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Ituring mo itong bahagi ng mentoring program. Kailangan ng mga batang talento ang tamang kapaligiran upang umunlad. Ang apartment ay ang lahat ng pinangarap ni Freya, maluwang, moderno, na may tanawin ng Central Park. Kung ikukumpara sa masikip na maliit na silid na kanyang ibinahagi sa Harlem, ito ay parang isang palasyo. Inayos ni Marcus ang paglipat sa pagtatapos ng Enero, iginiit na siya ang magbabayad para sa mga muebles at maging sa isang bagong wardrobe na angkop para sa professional networking. Ang paghihiwalay ay nagsisimula. Sa paglipat sa bagong apartment, banayad na ipinakilala ni Marcus ang mga patakaran at inaasahan na nagsimulang ihiwalay si Freya mula sa kanyang mga dating support system. Iminungkahi niya na gumugol siya ng mas kaunting oras sa pag-aaksaya ng enerhiya sa mga taong hindi nakakaintindi sa kanyang mga ambisyon at mas maraming oras sa pagtutok sa mga totoong oportunidad para sa paglago. Hindi niya kami diretsong sinabihan na huwag nang makita, pag-alala ni Mira Patel, ang kanyang dating roommate. Ngunit bigla na lang laging abala si Freya sa ilang mahalagang event na inorganisa ni Marcus. Palagi siyang may bagong dahilan para hindi magpakita sa aming karaniwang mga pagtitipon. Nagsimula ring ipakilala ni Marcus ang ideya ng professional discretion. Ipinaliwanag niya na dahil sa kanyang status sa business community, mahalaga na ang kanyang mentoring program ay hindi mabigyang kahulugan ng mali ng mga taong hindi nakakaintindi sa komplikadong professional relationships. Dapat panatilihin ni Freya na pribado ang kanilang mga pagpupulong at ang kanyang bagong sitwasyon sa pamumuhay, lalo na mula sa kanyang pamilya sa India. Ayaw mong mag-alala ng hindi kailangan ang iyong mga magulang, sabi niya. Maaaring hindi nila maintindihan kung paano gumagana ang mga professional connection dito sa Estados Unidos. Mas mabuti na lang na iligtas sila sa kalituhan. Ang unang intimate request. Noong Pebrero 2024, sa wakas ay inihayag ni Marcus ang tunay na kalikasan ng kanyang ginagawa. Sa isang gabi sa kanyang apartment, isang Tribeca penthouse na mas mahal ang buwanang upa kaysa sa kinikita ng pamilya ni Freya sa isang taon. Ginawa niya ang kanyang unang direktang kahilingan. Freya, ikaw ay isang maganda at matalinong dalaga, sabi niya habang nagbuhos sila ng mamahaling alak pagkatapos ng hapunan. At ako ay isang lalaki na nagpapahalaga sa kagandahan at katalinuhan. Mayroon tayong espesyal na koneksyon, hindi ba? Bakit hindi natin ito tuklasin ng mas malalim? Nang mag-atubili si Freya, na malinaw na hindi komportable sa pagbabago ng direksyon, agad na nagbago ng taktika si Marcus. Hindi niya siya pinilit ng pisikal, ngunit emosyonal. Nag-usat siya tungkol sa kung paano siya nag-invest sa kanya, tungkol sa mga hindi kapanipaniwalang oportunidad na darating pa, tungkol sa kung paano ang mga espesyal na tao tulad nila ay may mga relasyon na iba sa nakasanayan. Hindi ako nag-uusap tungkol sa anumang masama, pagtiyak niya, nang maramdaman ang pagtutol niya. Nag-uusap ako tungkol sa isang mature, mutually beneficial relationship. Magpapatuloy kang mag-focus sa iyong pag-aaral. Magpapatuloy akong magbigay ng suporta at gabay, mayroon lang mas personal na dimensyon. Ang paglala ng kontrol. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, nagbago ng tuluyan ang dinamika ni na Marcus at Freya. Bagaman hindi siya agad sumang-ayon sa kanyang mas intimate request, naitanim na ni Marcus ang binhi ng isang bagong katotohanan. Nagsimula siyang maging mas eksplisito tungkol sa kanyang mga inaasahan kapalit ng kanyang suporta. Nagtatag siya ng regular na oras para magkita sila. Sa simula, ang mga ito ay mga inosenteng hapunan, ngunit unti-unting naging inaasahan na gugugulin niya ang buong gabi sa kanyang apartment.
Nagdevelop si Marcus ng isang detalyadong sistema ng emosyonal na gantimpala at parusa batay sa kanyang availability at pagpapahalaga. Nagsimula siyang magbanggit na nagagalit si Marcus kapag hindi siya available, sabi ni Ea Alisa Rodriguez, isang counselor sa Columbia Mental Health Center na saglit na sinangguni ni Praya noong Marso. Inilarawan niya ang mga pakiramdam ng pagkakasala kapag binibigo niya ang isang taong napakarami ng nagawa para sa kanya. Ang mga ito ay classic signs ng psikolohikal na manipulasyon. Nagpakilala rin si Marcus ng isang elemento ng pagbabantay na nagbalat kayo bilang pag-aalaga. Nag-install siya ng mga security API sa telepono ni Priya, diumano'y para sa kanyang proteksyon bilang isang dalaga na nakatira ng mag-isa sa Manhattan. Gusto niyang malaman kung nasaan siya, sino ang kausap niya, kung paano niya ginugugol ang kanyang oras kapag hindi sila magkasama. Ang financial aspect ay tumindi. Habang nagiging Marso ang Pebrero, naging mas direkta si Marcus tungkol sa transactional aspect ng kanilang relasyon. Nagsimula siyang bigyan si Praya ng regular na allowance, sa simula ay $2,000 bawat linggo, pagkatapos ay tumaas sa $3,500 kapalit ng kanyang company at discretion. Ito ay pagkilala lamang sa iyong oras, paliwanag niya. Ang mga matagumpay na tao ay nagpapahalaga sa quality relationships at nararapat kang bigyan ng halaga. Ang pera ay nakakaakit para sa isang estudyante na naghirap sa financial, ngunit may kasama itong hindi nakikitang mga strings attached. Nagtakda si Marcus ng mga patakaran tungkol sa kung paano dapat gastusin ang pera, iginiit na bumili siya ng ilang damit, madalas na pumunta sa ilang beauty salon, at panatilihin ang ilang standards of appearance na aprobado niya. Nagsimula rin niyang gamitin ang pera bilang isang uri ng emosyonal na kontrol. Kung kinuwestiyon ni Praya ang anuman sa kanyang mga kahilingan o sinubukan na panatilihin ang mga boundaries, magiging bigo si Marcus at babawasan o tuluyang sususpindihin ang kanyang financial support, na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng mga oportunidad na kanyang mawawala. Ang mga ignored warning signs. Sa panahong ito, sinubukan ng ilang malapit kay Praya na ipahayag ang mga alalahanin, ngunit naging sanay siya sa pag-iwas sa mga tanong. Nang tanungin ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang bagong mamahaling damit at pinabuting lifestyle sa panahon ng video call, sinabi niya na ito ay dahil sa karagdagang mga scholarship at mga oportunidad sa freelance work. Alam namin na may mali, sabi ni Professor James Mitchell, ang kanyang academic advisor, na nakapansin ng mga pagbabago sa pag-ugali at priorities ni Praya. Maganda pa rin ang kanyang mga grado, ngunit tila distracted, stressed. Nang tanungin ko kung kailangan niya ng anumang suporta, palagi niyang sinasabi na ayos lang ang lahat, na nag-explore lang siya ng mga oportunidad sa networking. Ang hindi alam ng sinuman ay lalong naging possessive at controlling si Marcus. Binabantayan niya ang mga aktibidad ni Priya, pinipigilan ang mga relasyon na hindi niya aprobado, at unti-unting lumikha ng isang mundo kung saan siya ay lubos na umaasa sa kanya para sa validation, financial security, at social guidance. Pagsapit ng Marso 2024, si Praya Sharma ay ganap ng nasangkot sa web na maingat na itinayo ni Marcus Wellington. Ang hindi niya alam ay na may iba pang mga dalaga na dumaan sa parehong proseso bago sa kanya at na mayroon pang mas masasamang plano si Marcus para sa hinaharap ng kanilang relasyon. Noong Marso 15, 2024, isang linggo bago siya namatay, may natuklasan si Praya Sharma na ganap na magpapabago sa kanyang pananaw kay Marcus Wellington at maglalagay sa kanya sa malaking panganib. Nagsimula ang lahat sa isang tila hindi mahalaga na pagkakamali. Nakalimutan ni Marcus ang kanyang laptop sa apartment ni Praya pagkatapos ng isa sa kanyang regular na pagbisita sa gabi. Sa simula, wala si Praya na intensyong labagin ang kanyang privacy. Gusto lang niyang ibalik ang aparato pagbalik ni Marcus. Ngunit nang may lumabas na pop-up notification sa screen na nagpapakita ng isang mensahe mula sa isang batang Asyanang babae na may profile picture na nagsasabing, "I need to talk about the money you owe me," ang kanyang kuryosidad ay na-trigger. Ang natuklasan ni Praya sa mas malalim na pagsisiyasat ay nagpatindig balahibo sa kanya. Ang laptop ni Marcus ay naglalaman ng isang maingat na inayos na folder na may pamagat na Special Projects na nagbubunyag ng tunay na lawak ng kanyang predatory activities. Ang Multiple Victim System. Ibinunyag ng mga file na si Praya ay hindi man lang ang unang batang internasyonal na estudyanteng minentor ni Marcus. Sa katunayan, nakita niya ang ebidensya ng hindi bababa sa 7 iba pang dalaga sa nakalipas na 3 taon, lahat ay mga internasyonal na estudyante sa pagitan ng edad na 18 at 22,
Lahat mula sa mga middle-class family sa mga umuunlad na bansa. Lahat ay unang nilapitan sa ilalim ng pagkukunwari ng professional mentoring. May mga larawan, text conversation, detalyadong financial record, at maging mga intimate video na nakolekta ni Marcus nang walang kaalaman ng mga dalaga. Bawat relasyon ay sumunod sa isang pattern na halos magkapareho sa naranasan ni Priya. Ang kaswal na pagtatagpo, ang trust-building phase, ang unti-unting paghihiwalay, ang libreng apartment, at sa wakas ang paglipat sa sexual expectations kapalit ng financial support. Parang binabasa ko ang sarili kong buhay, ngunit pinarami ng 7, sinabi ni Priya kay Sarah Chen sa isang desperadong phone call. Bawat pag-uusap, bawat regalo, bawat pangako, eksakto ang parehong taktika ang ginamit niya sa aming lahat. Ang kapalaran ng iba. Mas nakakabahala pa ang mga natuklasan tungkol sa nangyari sa mga nauna sa kanya. 2 dalaga ang naglaho matapos subukang kumprontahin si Marcus tungkol sa relasyon. Ang isa ay diumano'y umuwi dahil sa mga family emergency. Ang isa naman ay lumipat sa isang universidad sa West Coast, ngunit ang mga record ni Marcus ay nagpahiwatig ng isang bagay na mas masama. Sa mga text conversation sa isang hindi kilalang associate, kaswal na tinalakay ni Marcus ang mga pamamaraan para sa paglutas ng mga problema kapag ang kanyang mga babae ay naging problematiko o hindi nakikipagtulungan. May mga nakatagong pagtukoy sa permanent solutions at necessary cleanups. Ang isang partikular na nakakagulat na folder ay naglalaman ng mga dokumento tungkol kay Anastasia Volkov, isang 20 anyos na estudyanteng Ruso na natagpuang patay sa kanyang apartment 6 buwan bago, noong Setyembre 2023. Opisyal, ang kanyang kamatayan ay inuri bilang isang aksidenteng overdose, ngunit ang mga file ni Marcus ay naglalaman ng mga larawan niya na walang malay at mga pagtukoy sa experimental dosages ng hindi kilalang mga sangkap. Ang blackmail attempt. Natuklasan din ni Priya na nag-install si Marcus ng mga hidden camera sa kanyang apartment, mga kamera na hindi niya alam na umiiral. Na-record niya ang lahat ng kanyang intimate moments, mga phone conversation sa kanyang pamilya, at maging ang kanyang mga pribadong reaksyon ng pagkabalisa habang nakikipaglaban sa kanyang sitwasyon. Ang mga video na ito ay hindi lamang para sa kanyang personal na kasiyahan. Ginamit ni Marcus ang mga ito bilang blackmail material. May ebidensya na nagbanta siyang magpadala ng mga intimate video sa mga pamilya, universidad, at future employers kung sinuman sa kanyang mga biktima ang susubukang ilantad siya o tumakas sa kanyang impluensya. Lumikha siya ng isang perpektong sistema, paliwanag ni Detective Michael Torres, na nag-imbestiga sa kaso. Sinasadya niyang piliin ang mga vulnerable young people mula sa mga conservative culture kung saan ang sexual shame ay magiging mapanira. Ito ay halos isang hindi matatakasan na psikolohikal na kulungan. Ang fatal decision na kumprontahin siya. Matapos matuklasan ang tunay na kalikasan ni Marcus, ginugol ni Priya ang 2 araw sa shop, sinusubukang iproseso ang bigat ng sitwasyon. Isinaalang-alang niya ang ilang opsyon, pumunta sa pulisya, makipag-ugnayan sa iba pang mga biktima, tumakas pauwi. Ngunit maingat si Marcus sa kanyang mga legal manipulation, at alam ni Priya na ang kanyang salita ay laban sa isang tao na may koneksyon at respetado. Noong Marso 17, ginawa niya ang desisyon na magiging sanhi ng kanyang buhay, direktang kumprontahin si Marcus at hingin na itigil niya ang kanyang mga predatory activities. Tumawag siya sa akin noong gabi bago pag-alala ni Sarah Chen. Siya ay determinado, ngunit takot. Sinabi niya na nakatuklas siya ng mga kakilakilabot na bagay tungkol kay Marcus at kukumprontahin niya ito. Sinubukan kong pigilan siya, ngunit sinabi niya na hindi siya mabubuhay nang nalalaman na may iba pang mga babae na dadaan sa parehong bagay na kanyang naranasan. Ang kumprontasyon. Noong hapon ng Marso 18, 2024, nakipagkita si Priya kay Marcus sa kanyang penthouse sa Tribeca. Maingat niyang inihanda ang kanyang diskarte, idinokumento ang lahat ng ebidensya na kanyang natagpuan at nagpadala ng mga kopya kay Sarah bilang pag-ingat. Ayon sa mga building security cameras, dumating si Priya sa apartment ni Marcus bandang 3:30 na mukhang kalmado, ngunit determinado. Ang nangyari sa sumunod na 3 oras ay kalaunan lamang na na-reconstruct sa pamamagitan ng forensic evidence at mga audio recording na lihim na ginawa ni Priya sa kanyang telepono. Sa simula ay sinubukan ni Marcus na tanggihan ang mga akusasyon, pagkatapos ay binawasan ang mga ito bilang hindi pagkakaunawaan. Nang bantaan ni Priya na pupunta siya sa pulisya at ilalantad ang buong iskema,
kasama ang kanyang ebidensya tungkol kay Anastasia at sa iba pang mga biktima, ganap na nagbago ang pag-ugali ni Marcus. Hindi mo naiintindihan kung sino ang kinakaharap mo, sabi niya, ang kanyang boses ay naging malamig at nagbabanta. Mayroon akong mga koneksyon na hindi mo kayang isipin. Maaari kong gawing napakahirap ang iyong buhay at ang buhay ng iyong pamilya. Ang fatal escalation. Nang nanatiling matatag si Priya sa kanyang desisyon na ilantad si Marcus, napagtanto niya na nawala na niya ang psikolohikal na kontrol na palagi niyang pinapanatili sa kanyang mga biktima. Pagsapit ng 6 oras ang sitwasyon ay lumala sa pisikal na karahasan. Kalaunan, ipinakita ng forensic evidence ang mga senyales ng isang pakikibaka sa apartment ni Marcus, furniture na nabuwal, salamin na nabasag, at, pinakamahalaga, may ebidensya na sa pilitang ibinigay ang mga kemikal. Naghanda si Marcus ng isang syringe na naglalaman ng isang nakamamatay na halo ng mga synthetic drug na katulad ng natagpuan sa sistema ni Anastasia Volkov mga buwan bago. Nang sinubukan ni Priya na umalis sa apartment, pinilit niya itong iniksyon ang sangkap, umaasang ang kanyang kamatayan ay magmumukhang isa pang aksidenteng overdose ng isang stressed international student. Ang mga huling sandali. Ang huling mga recording sa telepono ni Priya, na natuklasan ilang araw pagkaraan ng mga investigador, ay nakunan ang nakakatakot na huling sandali ng kanyang buhay. Ang kanyang boses ay humihina dahil sa mga gamot. Sinubukan pa rin niyang makipagkasundo para sa kanyang buhay. Please, Marcus, in the family. They don't know where I am, bulong niya habang dinadala siya nito na walang malay sa isang kotse. Plano ni Marcus na itapon ang katawan ni Priya sa sarili niyang apartment, na lumilikha ng isang narrative na siya ay nagpakamatay dahil sa academic pressure at financial problems. Ginawa na niya ito noon at nagtrabaho ito ng perpekto. Ngunit sa pagkakataong ito may nagkamali. Siguro ito ay ang labis na dosis ng gamot. Siguro ito ay ang hindi inaasahang pisikal na pagtutol ni Priya. O siguro ito ay simpleng karma na sa wakas ay humahabol kay Marcus Wellington. Nang dumating siya sa apartment ni Priya bandang 9:45 ng gabing iyon, patay na siya. At sa unang pagkakataon sa kanyang karera bilang isang sistematikong mandaragit, nag-iwan si Marcus ng sapat na ebidensya upang lumabas ang katotohanan. Noong umaga ng Marso 11, 2024, bandang 7:43 may isang anonymous call na dumating sa 911 na nag-ulat ng posibleng overdose sa isang apartment sa Upper East Side. Ang tila isa na namang trahedyang kaso ng isang dalaga na nasa ilalim ng academic pressure ay malapit ng maging isang bagay na mas masama. Si Detective Michael Torres, isang 15 taong veteran ng NI na nag-specialize sa mga krimen laban sa mga vulnerable youth, ay itinalaga sa kaso. Sa una, lahat ay tumuturo sa pagpapakamatay o aksidenteng overdose, pag-alala niya. Batang internasyonal na estudyante, financial pressure, sangkap sa kanyang sistema. Nakakakita kami ng mga katulad na kaso bawat buwan. Ngunit may isang bagay na bumagabag kay Torres mula nang dumating siya sa pinangyarihan. Ang apartment ni Priya Sharma ay masyadong marangya para sa isang estudyante na may financial difficulties. Ang mga damit sa kanyang closet ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar at may mga banayad na palatandaan na may nagtangkang maglinis ng pinangyarihan bago dumating ang pulisya. Ang mga unang hindi pagkakapare-pareho. Ang inisyal na autopsy ay nagbunyag ng isang nakamamatay na halo ng synthetic fentanyl at ketamine sa sistema ni Priya, mga gamot na hindi niya kailanman ginamit, ayon sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Mas kakaiba pa, ang mga injection marks sa kanyang braso ay nagpapahiwatig ng sapilitang pangangasiwa, hindi self-administration. Mali rin ang posisyon ng katawan, paliwanag ni Air Sarah Kim, ang medical examiner na responsable sa kaso. Kung voluntaryong nag-i-inject ang isang tao ng fatal overdose, ang katawan ay bumabagsak sa isang tiyak na paraan. Si Priya ay malinaw na ipinuwesto pagkatapos ng kamatayan. Ipinakita rin ng investigasyon sa pinangyarihan ang ebidensya ng paglilinis. Kamakailan ay ginamit ang mga industrial cleaning chemical at ilang surface ang nagpakita ng mga senyales na kinuskos ng husto. Sinubukan ng sinumang nakakita kay Priya muna na burahin ang ebidensya. Ang pagtuklas ng telepono. Ang unang malaking palatandaan ay dumating nang makita ng mga investigador ang telepono ni Priya na nakatago sa ilalim ng kanyang kutson, isang kakaibang lugar dahil palagi niya itong pinapanatili malapit sa kanya.
Higit sa lahat, ang aparato ay naglalaman ng mga audio recording na lihim niyang ginawa sa mga araw bago siya namatay. Ibinunyag ng mga recording ang mga pag-uusap kay Marcus Wellington, kasama ang mga tahasang banta at ebidensya ng blackmail. Ngunit nang sinubukan ng mga investigador na hanapin si Marcus sa address na ibinigay ni Priya, natuklasan nila na walang Marcus Wellington na nakatira roon. Doon namin napagtanto na may kinakaharap kaming mas malaki, sabi ni Torres. Ang identidad na alam ni Priya ay ganap na gawa-gawa. Ang tunay na identidad ng mandaragit. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga security camera at pag-verify ng mga financial record, natuklasan ng pulisya na si Marcus Wellington ay sa katunayan si David Chen Morrison, isang 47 anyos na lalaki na may komplikadong kriminal na nakaraan at maraming maling identidad. Si David ay lumaki sa isang dysfunctional family sa Queens, na nagdusa ng childhood sexual abuse ng isang tiyuhin na kalaunan ay natuklasan na isang serial predator mismo. Lumikha ito ng isang nakakagambalang pattern kung saan si David ay naging biktima at salarin ng isang cycle of abuse, paliwanag ni A. Robert Kellner, isang forensic psychologist na kinonsulta sa kaso. Malalim na naunawaan ni David kung paano manipulahin ang mga psikolohikal na kahinaan. Hindi lang siya isang impulsive predator. Siya ay isang calculating professional. Ang crime network na nabunyag. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng mga detective na si David ay nagpapatakbo ng isang international na sexual exploitation at human trafficking network na nagbalat kayo bilang isang mentoring agency para sa mga internasyonal na estudyante. Mayroon siyang mga kasosyo sa hindi bababa sa 7 bansa kasama ang South Korea, India, Brazil, Nigeria at Ukraine. Ang operasyon ay gumagana ng ganito. Ang mga recruiter ay tumukoy ng mga matatalinong kabataan mula sa mga middle-class family sa mga umuunlad na bansa na nag-a-apply sa mga universidad sa Amerika. Nagbigay sila ng libreng consulting upang tumulong sa mga aplikasyon, nag-aalok pa nga ng financial support para sa mga application fee. Kapag dumating na ang mga dalaga sa Estados Unidos, makikipag-ugnayan si David o ang kanyang mga associate, palaging sa ilalim ng mga maling identidad bilang mga matagumpay na businessman na interesado sa pagsuporta sa mga batang talento. Ang iba pa ay sumunod sa pattern na naranasan ni Priya, tiwala, pagdepende, paghihiwalay, pagsasamantala. Ang iba pang mga biktima ay nabunyag. Ibinunyag ng investigasyon na hindi bababa sa 23 dalaga ang nabiktima ng iskema ni David sa nakalipas na 5 taon. Would you like to know more details about the legal proceedings that followed David Chen Morrison's arrest?